Sinabing Suzuki, laging karugtong sa pangalan niyan ang performance, top speed, power. Sa mabilisan sabi pabilisan. But this time, ginulat ni Suzuki ang lahat nang maglabas siya ng pinakabagong Bergman 1.5. Nasa harapan nyo ngayon ang undeniably pinakamaganda at pinakadesente, pinaka-eleganteng nagawang scooter ni Suzuki sa 125, 150cc category ng mga motor. Gumagamit ng makinang 149cc na merong 14.2 horsepower at meron ding 14.2 Nm of torque. And yes, box type ang configuration ng cylinder nito. Conventional CVT, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves. Sa tingin nyo pare, kulang ba yung 2 valves na yan? Marami nagre-reklamo dyan sa 2 valves na yan, pero pag-usapan natin yan mamaya sa may bandang gitna ng video. 8 liters fuel tank capacity na merong estimated fuel consumption na 43.6 kilometers per liter. May bigat na 150 kilograms and yes, keyless na rin to. Dual ABS, dual shock na merong sub-tank, TFT panel, liquid cooled, traction control na mabibili mo sa halagang 165,000 pesos lang naman. Okay, sa ikot check natin, simulan natin dito sa panel kasi men, sobrang ganda talaga ng panel. Men, tinaman naman yung panel na yan. Napakalinaw oh! Mananavigate mo siya gamit to ha. Itong tatlong buttons na to. 1, 2, 3. Isang up, down, tsaka isang gitna. Tingnan natin. Baguhin natin yung kulay ng panel. Gawin nating classic. Ayan, lagyan natin sa classic. Then back natin. Ayan. Men, pumili ka na lang ng trip mo na look. Pero para sa akin, mas gusto ko tong classic eh. Pag babaguhin mo siya, napakadali lang. Ito lang ginagamit ko guys. So up, down. And then ito yung okay. Ito rin yung back. Long press mo lang yan kapag ibabak mo. So ngayon, traction control. Yes, pwede mong i-on and off yan. Pero kada bubuhayin mo siya, lagi siyang naka-on. Then baguhin natin yung backlight. Pwedeng day or pwede ring night. Pag night, naka-black yon. Brightness, pwede mo rin baguhin. Depende sa'yo. Long press din natin. Long press ulit, pabalik para mag-back. Ayan. Ang ganda ng panel, pare. Then lahat ng mga importanteng details, nandyan na yung traction control natin. Temperature gauge, fuel gauge, and then yung mga importanteng ilaw natin dyan sa Gedli, ABS, traction control, and etc. Mga ganyan. High beam indicator. Kamote switch, pare, meron yan. So, ayun yung mga turning signal indicators niya. And sobrang lakas nung tunog nung relay niya. Ewan ko kung peking tunog ng relay yan, pero maganda yung tunog niya kasi malakas and crunchy. Rinig mo yan kahit naka-helmet ka. Good thing yan. Pwede mo rin baguhin yung makikita mo dun sa display, katulad niyang battery voltage. Pinutin mo lang to. O itong baba up and down. Yan, nagbago na siya. Naging trip B na siya. Trip B. Average fuel consumption. Yan, hindi ko pa ito masyado nagagamit. 106 kilometers pa lang ang tinatakbo niyan. Galing pa yun ng kasa. Ayan, pinutin lang natin yan. Pwede mo siyang baguhin. Gamit to. Ganda talaga ng panel, pare. Dito sa kanang switch, andito naman yung auto start and stop switch natin. Hindi ako mahilig dyan. Kahit wala na niya, wala akong problema. Pero added feature din niya kung sakaling gagamitin nyo. Starter button, nandito din. Napakatahimik ng start niya kasi naka-ECG na siya. And isa to sa problema ng marami, yung maingay na starter ng Bergman. So ngayon, wala na. And just naka-keyless yan, pare. Alam naman natin kung paano nagpa-function ng keyless system, di ba? Okay, unang kaldag, nandyan yung fuel and seat button natin. Sala pala, fuel and seat button natin. And pangalawang kaldag, nandyan na yung ignition on switch. Ayan. Then pag gaganto mo naman, ilalak mo naman yan. Ayan, pag nakalock na siya. May alarm din to guys pero hindi ko na tatalakayin yun kasi hindi naman gaano importante para sa akin yun. Pero in case gusto nyo, di ba? Meron siya. And then ito yung mismong key fob niya. May kamukha to. Comment down nga. Ito naman yung high beam and passing light natin. Okay, high beam. Sungkitin. Okay, and passing light. Ayan. So, ang high beam pala niya guys ay ito. Ito lang yung high beam niya. So, itong dalawang to, lagi siyang naka-on. Tapos, ito yung high beam niya. High beam. Hindi nagbabago yung dalawang LED kapag ginagalaw natin yung switch. Hindi siya nagbabago. Ayan o. So, ang high beam niya ay ito lang gitna. Nice! And then kung mapapansin nyo, yung design sa kanya is puro curve. Ma-curve siya Hindi siya ma-edge. In fact, yung mga edge niya ay kukunti lang. Katulad nito, yan. Yung mga tusok-tusok niya kukunti lang. More on round siya. Katulad ng dating Bergman din. And dito sa bandang harapan, meron tayong compartment na merong Type-C port dito. Meron siyang Type-C port dyan. And ayun yung isa, meron pa yung isa dito. Mamaya papakita ko sa inyo. Meron din siyang butas dito na kung saan pwede mong isalpak dyan yung cord ng cellphone mo kung sakaling may ilalagay ka dito sa taas. Kasi minsan sa atin, di ba, may nilalagay dito ng mga cellphone nila. O pag mag-charge kayo, nandyan yung connector nyo, dito nyo papadaanin. Kaya, sara lang natin. Baka pasukin ng tubig. Ito naman yung lalim. Lalim check lang tayo. Kasya buong kamay, pare. Kasyang kasya. Malawak din siya. Sakto lang. Mga pwede nyo i-fit dyan. Okay, guys. Ito yung case ng cellphone ko, 14 Pro. Kasya. Ito pa yung gloves na malaki. Siksikin natin. Kasyang kasya. Maluwag pa. Maluwag pa yan. Ayos din. Okay, check naman natin yung fuel tank niya.
Uy, may transition pare. Nag-slow motion pa siya, oh. May damper. Ito naman yung takip niya. Oh, very lightweight yung ginamit ng takip sa kanya guys ha. Plastic to. Tapos naman yung tangke. Hindi rin siya basta-basta malalaglag kasi meron siya nito. And meron siyang salpakan dito kapag maggagas up ka na. Nice one. Mahaba yung leg nito ha. Tapos yung feels niya kapag sinasara, premium na premium eh. And so far guys, ito masabi ko lang din. Premium yung design and premium yung feels kapag dala-dala mo tong Bergman na to. Kasi ang yabang niya, naka TFT panel, dual disc brake, dual ABS, traction control, TPMS, and many more. Okay, dito naman sa kabilang switch, nandito yung mga pindutan natin. Again, kamote switch, meron yan. Left and right, busina. Medyo mahina yung busina, pero standard naman yan. So, walang problema dyan. Yung side mirror natin, napakalaki pare. Kitang-kita mo na lahat dyan. Good thing yan malaki. Tapos yung design din ng stem niya, kakaiba. Hindi ito yung conventional natin na basta tubo lang. Kakaiba siya. Para siyang merong shape na parang trapezoidal kung hindi ako nagkakamali. Ang ganda ng design niya. Plastic ba to? Parang plastic siya eh. Hindi ko lang sure kung plastic to o coated lang ng plastic yung bakal. I'm not sure Levers niya kulay black, simple lang, and meron siyang cut dito. Ayan, meron siyang cut out para pag tumumba, hindi yan mabebend o hindi yan mapuputol dun sa assembly. Added detail din yan sa mga nakakaalam, comment down about this. Pag natumba kayo, mapuputol yan para makauwi pa rin kayong intact yung preno nyo. Ganun yan. Dito rin sa kabila, meron din yan. Nice. Yung headlight design nito parang butterfly no? Para siyang angel kapag gabi pag nakikita nyo. May logo na Suzuki dito and LED na rin yung turning signal lights natin. Lahat dyan LED na. Dito naman tayo sa likod. Pakita ko lang sa inyo yung taillight. Ayun yung taillight niya. And pag pinreno mo siya, ayan. Ganun siya. Ganda ng taillight, pare. And then ito yung signal lights natin. Don't worry kasi hindi yan mapuputol, pare. Hindi yan matatanggal pare. Ayos na. Tapos ang lapad din ng mismong tapaludo niya sa likod. Side profile naman pare, meron siyang emblem dyan ng Bergman 1.5, yung 1.5 sticker lang. Ayun kung ba't 1.5 ang ano nila dyan, pero 15 naman yan. Anyway, meron siyang tire hugger na stock equipped goods. Sub-tank. Para ito pa, hindi ito na may mention din madalas. Hindi ko rin ito na-mention dun sa isa kong vlog. Pero meron siyang preload adjustment. May preload adjustment para yung dual shock natin sa likod na meron pang sub-tank. Malaki rin yung tambutso niya and yes, liquid cooled. Malaking tulong din yan. Dito ako nagtaka guys Ito kakaiba to Pero meron siyang Y connection dito. Yung elbow. Hindi ko alam kung para saan to Meron siyang Y connection. So yung elbow mo, straight yan. Straight yan galing auto sensor. Ito meron siyang kaputol dito. Ewan ko kung para saan to Comment down kung ano sa tingin nyo yan. Kakaiba rin yung angkasan niya para siyang palikpik ng palikpik ng shark. Parang ganun. And then malapad din yung footboard niya. Dalawa may relaxed position siya. Added detail din guys itong lining na to. Para siyang rose gold. Kasi ang alam ko gold ang kulay niyan White gold. Gold yan. May lining na gold. Tapos din naman sa black ang alam ko parang silver yata yun. Yung pagka-white din niya guys slightly dirty white. Pero hindi siya white na plain. Yung clean white, hindi siya ganun Slightly dirty siya. Stitching naman ng upuan natin, guys. Leathery feels siya. Leathery yung upuan natin, guys, And malambot siya, Malambot. Meron siyang white stitching, added detail. And may uka siya dito. Pinakang umpugan ng puwit mo yan kapag sumasakay ka. Yung grab bar din niya, I think tatanggalin to ng mga hindi mahihilig sa grab bar. Kasi para sa akin, Hindi naman ako maglalagay ng top box dyan. Pero top box ready na yan. Kung gagamitin nyo, pero para sa akin, tatanggalin ko yan Depende sa inyo. Kayo ba? Anong trip nyo? Okay, buksan natin. Ito naman ang under seat compartment niya. Siyempre, may kasama siyang mga ilan-ilan tools. And then, hindi rin to madalas na may mention. And hindi ko rin to na-mention dun sa last nating video. Meron siyang vent dito Somehow, meron siyang vent. I think para to dito sa mga nilalagay natin sa loob. Kasi madalas, alam nyo naman, di ba? Pag naglagay ka ng gamit dyan sa loob, manginginit talaga as in sobrang init. So, hindi rin maganda yon. So, good thing, nag-add sila na ito. Meron siyang vent. Totoo yan May butas talaga siya. Malalim yan. Good job. And then, ito pa yung isang pwede mong ipagmayabang. Kasi syempre, kapag mag-charge ka dito sa loob ng compartment mo, iinit din yan. Siyempre, kapag cellphone charge mo, iinit din yan. So, good thing, di ba? May vent. Tapos, ito yung charging port mo. Ayan Type-C. Tapos, may weatherproofing na rin yan. Kaya kahit matapunan yan ng kahit papano itubig, hindi siya basta-basta masisira, di ba? Yung laki naman, nitong under seat compartment natin, pakita ko sa inyo, Okay, ganun siya. Sa tingin ko, yung full face, hindi kakasya dito. Pero, half face, sa tingin ko, kasyang-kasya dyan. Okay, try natin tong helmet ko. Hindi talaga. Pag ganito, tingnan natin kung kasya. Pag ito talaga kumasya, malaki to. Malaking helmet yan. Hindi, tukod siya. Ayun lang, sinubukan ko lang. Hindi ko alam guys kung assist ba to, pero sa tingin ko parang assist to May spring siya Assisted yung pag-angat niya siguro. I don't know. Ano sa tingin nyo?
Assist ba yung spring na yan o para lang hindi umingay? Comment down. Okay, tapos na tayo sa taas. Bumaba naman tayo ngayon. Dito naman sa baba, naka-disc brake. Front and rear. Ang yabang pare. Tupat yung preno niyo sa unahan. ABS equipped yan. Yung gulong na ginamit dito ay CST na may size na 11080 by 14. 14 inch sa unahan, 14 inch yan din dito sa likod. CST ang brand and 130/70 naman yung size. Ang ganda ng tire hugger no, ang laki. Anyways, dagdag ko lang din pero pwede nyo tanggalin to. Etong pailaw na yan, parang reflectorized. Pwede nyo siyang tanggalin kasi nung kinabitan namin yan ng plaka, pwede mo tong i-detach. So siguro mas magmumukhang clean kapag tinanggal mo to. Yayabang ko lang din to ha, pero pare, naka-disc brake yan na meron ding ABS. Tapos may traction control pa. Alam nyo guys, biglang nagyabang talaga si Suzuki nang nilabas tong si Bergman 1.5 kasi sinagad niya bigla eh. Check nyo yung technology na meron yung predecessor nito na Bergman o check nyo yung mga other competitors nito ngayon. Binigla ni Suzuki eh no. So ngayon, tataas na naman ang standard ng mga lalabas na scooter. Okay guys, raw sound check tayo. Bergman 1.5. Pare, may kamote switch oh. And pakinggan nyo yung tunog ng relay. Maganda siya, malakas siya. So kahit naka-helmet ka, sa tingin ko rinig mo yon. Alright guys, sound check ng Bergman 1.5. Tahimik ng makina, no? Naka-off yung traction control ko, ha. Ang tahimik ng makina tsaka ng pipe. Lamang yung tunog ng pipe kesa sa makina. Nakalimutan ko to i-mention kanina pero isa to sa pinaka-importante at pinaka-magandang feature na meron tong Bergman 1.5. Meron siyang TPMS o Tire Pressure Monitoring System. Pare sa larangan niya, isa siya sa mga naunang naglagay nun. In fact, siya yung naunang naglagay niyan sa mga Japanese brands natin. So far ngayon sa mga Japanese brands natin, si Suzuki pa lang ang naglagay ng TPMS. Tindig check muna tayo. Ganito tindigan ko. Height ko 5'5 o 5'6 yata. 5'6 na lang. Height ko 5'6. Medyo tiptoe ako. Medyo tingkayad. Pero konti lang naman. Tolerable naman. Pag umatras ako, yan, ganan siya. So ano sa tingin nyo? Bagay ba sa isang Filipino height? Sa akin sakto lang. Hindi naman sobrang taas. Maneuverability guys ha. Malaki yung steering angle niya. Para ito naman yung steering, steering angle. Whoop! Anong tawag dito? Handlebar angle. Ang laki! Almost pumantay na dito sa gitna yung handlebar ko. Ayos sa maneuverability. Ayoko ng black. Gusto ko puti. Yan, auto na lang pala. Yan! Ang ganda talaga ng panel mo, men. Tara, let's go. Alright. Ang ganda talaga ng spot dito eh. Okay. Kumusta ang feeling kapag dinadrive ang Bergman 1.5? Sobrang komportable guys. Palaban tong suspension na to eh. Komportable. Tayo natin yung ABS dito. Dulas to eh. Ito. Woohoo! Uy, kahit may lubak oh. Alam nyo guys, magugustuhan nyo yung response nitong Bergman 1.5. Kapag na-drive nyo, try nyo, manghiram kayo sa tropa nyo, nakabili na ng Bergman 1.5. O maniwala na lang kayo sa sinasabi ko. Pero 1/4 throttle, nandun yung sarap eh. And kung mapapansin nyo, ang ganda ng panel niya, kitang-kita mo yung RPM, nandito yung sarap niya. Around 6,000 RPM, nandyan yung sarap eh. Sarap talaga niya oh, ayan oh. Tapos pag nilubugan mo siya, may hila pa siya. Though wala siya masyado sa top end. Na-testing ko na rin to guys, and na-top speed ko na rin. And I can say, matuling din siya. Matuling din. Hindi ko masasabi na mabagal ha. Basehan ko na mabagal para sa akin. Let's say, sobrang tagal makuha ng top speed. Pero ito hindi eh. May tuling to. Believe me when I tell you. Very useful pa. Yung konting throttle application mo lang, may hila na siya. Grabe yung pickup ng RPM niya. Kung alam niyo yung feeling ng parang nakamagaan na bola, parang ganun siya eh. Kasi kung mapapansin nyo yung RPM niya medyo mataas. Ayan o. 5,000 RPM na o. Diba? Tanya pag umarangkada ako, medyo mataas RPM niya. Diba?
Pero nilalagay niya dun sa pinakamasarap na part, dun sa may around 6,000 RPM. Tapos pag binigyan mo ng konti, yan 5,000, bigyan mo konting throttle, pakinggan nyo, boom, boom, boom. Diba? Yung response na yon ang hinahanap nyo sa isang scooter na chill rider. Tapos may confidence ka pang bumenking-benking or mamreno ng sagad kasi may ABS, may traction control pa. And tulad din ang sinabi ko sa inyo nung unang beses ko palang na-review tong motor na to. Tinatry ko talaga yung preno ha. Unang beses ko palang na-try itong motor na to. Talagang magaan yung pakiramdam. Surprisingly, magaan yung pakiramdam kahit mabigat siya. 150 kilos kasi to guys eh. Maybe yun din yung isa sa mga worth mentioning din ha. Pero hindi naman siya cons. Pero kung kayang pagaanin to ni Suzuki, di ba, why not? Kung kaya niyang bumaba ng mga 130 kilos, malaking tulong yun para sa makina. Baka tumuling pa to ng sobrang tuling kapag ganun. Pero ngayon, 150 kilos, medyo balakid din yun. Pero, baliwala sa kanya eh. Huwag ka lang talagang aasa sa top end. Kasi pag umasa ka sa top end, mamimisinterpret mo yung configuration ng makina nito na 2 valves. Mamaya pag-usapan natin yan. Gagas muna tayo. Try nga natin to i-full tank. Shoutout nga pala kay Chan. Chan, shoutout! Shoutout! Siya yung nag-video sa atin kanina. Pansin ko lang din, medyo mataas yung idle niya. Nasa around 2,000 RPM na agad yung idle niya. Pero tinan mo yung response ng makina. Konting bomba lang. Bang! 2,000. Taas ng idle nito ah. Tingnan natin kung magkano full tank. Kasi 1 bar na lang to eh. Tingnan natin ganong kalaki yan. 8 liters daw laman yan eh. Siguro mga 7 yan ngayon. O 6.5. Oh, malaki din. Bago lang yan eh. Yan, pupuno na. Wop! Yeah! Okay na yan pre. Tama nga oh. Puno na yun. 6.2. Tama tansya ko, diba? Ay, ano ba tansya ko? 8. Takpa natin. Yan o, puno. Kita nyo naman, diba? Yan, alug-alug pa siya. Punong-puno. Smart yung RFI ko tayo, idol. Salamat pre. Thank you, thank you. Pogi ba pre? Pogi? Shoutout pre. Naka-vlog to. Shoutout sa mga tropa natin dito sa Petron. Okay guys, testingin natin to. Dito ulit tayo sa dati nating ruta. Ngayon guys, sa fuel consumption, yung actual fuel consumption, try kong ihabol sa editing kung kaya pa ha. Pero so far ngayon, odo niya 110. 110 nung nagkarga tayo. Tingnan natin yung actual fuel consumption nito soon. 110 odo. Full tank method tayo soon. And so far, habang dinadrive ko siya ngayon, ang gaan talaga niya. Magaan talaga yung pakiramdam. Na-try ko na rin to na may angkas and baliwala yung angkas sa kanya. Kasi doon talaga dinesign yung makina nito eh. Sa low to mid hila. Yung stop and go, ganun siya eh. Hindi siya pang top end eh. Ito ha, advantage ng 2 valves yan sa 4 valves. Ang 2 valves, mas responsive sa low to mid RPM yan. Malakas din ang torque niyan. Hindi mo na kailangang RPM pa para mabigyan nyo yung sarap na hinihingi mo. O, ito naman to oh. Ayan o, matuwaling din, diba? Tapos very agile din oh. Magaan siya i-drive. Magaan talaga. Dagdag mo pa sa comfort tong tong relax position. Ganda, sarap i-drive. Parang, alam mo yun, kung fanboy ka ni Suzuki o mahilig ka sa Suzuki, maybe this is the time para kumuha ka na ng Bergman 1.5. Wala kang pagsisisihan dito. Maganda performance. Maganda rin sa comfort and handling. Wala akong reklamo so far eh. Sa suspension, alam nyo naman, suspension, di ba? Ito yung mga pinagtetestingin natin. Mamaya punta tayo doon. Sa suspension, maganda eh. Maganda yung damping niya. Yung damping ha, kung alam mo yung damping. Oh, hindi ko na mamalaya, 100 na pala ako. Ba, ayan o, hindi. Alam niyo, nakaka-surprise din sa kanya kasi high revving din siya. Ang taas nung RPM eh. Maabot na siya ng kanina, maabot na siya ng 9,000 RPM ha. In fairness, nakatindig pa ako, hindi pa nakayuko. Braking power, wala ako nasa likuran. Try kong rear. Rear lang, tas ABS. Wala ako nasa likuran ha. Rear lang yun. Lakas din. Grabe, ang ganda ng ABS na ito ha. Smooth. Try naman natin sa likod. Try natin sa front. 60 lang ulit. Wala ako nasa likuran guys ha. Napakalayo na nasa likuran ko. Try ko. From 67. Front brake. Ang ganda nung handling ng niya, ABS. Very smooth. May narinig ba kayo na na skid? Meron akong narinig, very slight lang. Pero ang ganda nung nung ABS niya, hindi siya paputol-putol. Maganda yung bigay niya. Tara natin, mga 94 something. Wala ako nasa likuran ha. Full brake. Oh, grabe talaga yung confidence, man.
Sarap na may ABS talaga. Pakamot ka na lang eh. Pero ang ganda pag may ABS ka sa front tsaka sa rear. The best talaga. Yung confidence level mo habang nagdadrive ka, tataas talaga kapag meron kang ABS. Tas may traction control pa. Pero syempre don't rely too much sa mga safety features. Nandyan lang yan para alalayan kayo. Pero huwag kayo mag-rely ha. Okay na yung testing. Okay na yung mag-practice kayo ng tamang driving skills. Huwag kayong aasa sa mga safety features. Ayan, tulay, nakatindig lang ako ha. Right sitting position. Ayos din, pre. Reklamo ka pa ba doon sa ganong katuling? Ito na, may mga tagtag na dito. Good thing. Malambot yung upuan niya. Tapos, yung pag-absorb niya ng impact, maganda rin. Hindi inaalog yung bituka ko dito. Ito na, paborito nyo. Morning, sir. Ay, good afternoon po pala. Abo na. Opo. Saan po tayo, sir? Diyan po sa may Quezon, magte-testing lang po ng Opo. Kaya dapat kayo, pag tatakbo kayo, lagi may lisensya, ha? Okay na, sir. Thank you po. Opya. Thank you, sir. Diba? Pagka kayo rehistrado, tas may lisensya kayo, hindi kayo matatakot, by the way. Share ko lang. Dami kasi tumatakbo dyan, mga walang lisensya, mga walang papel, ha? Well, ito, kompleto naman talaga to. May papel to, tsaka may plaka. Galing kay Suzuki to. Shoutout Suzuki Philippines. Maraming salamat po ulit sa pagpapahiram sa amin ito, ha? Lakas din talaga natin kay Suzuki, no? So, shoutout Suzuki. Thank you so much, Suzuki. And nung pinahiram nila tayo nito, ha? Walang restriction, ha? Kahit anong sabihin mo sa vlog mo, walang filter. Ganon dapat, men. Pag kasi ganon, may pagka-matured yung marketing ni Suzuki eh. Pagka mga ganon. Kasi kailangan, the people need to see the truth. They need to hear the truth. Parang ganon, diba? Kung ano yung katotohanan sa motor, confident naman si Suzuki, diba? Good thing, pare. Alright, eto na. Suspension testing natin. Dito sa malupit na daan. Ganyan natin, ha? Suspension. Wait lang, mamaya tayo sa maalog. Pero dito pa lang, naaalog na ako last time eh. Dito. Maganda. Wala akong nakaramdamang alog ah. Konti lang. Ito. Dito maraming lubak eh. Maraming alog. Ito na. Pero hindi ka Oh. Ayos ah. Ito dito na yun, di ba? Inaalog yung bituka ko. Ayun, mabilis tayo ha. 80 ah. Mabilis yan. Aba. Okay. Daanan natin yung mga lubak. Aba. Okay ito ah. Okay ito ah. Men, alam nyo, kung taga dito kayo sa Quezon, banda Quezon. Oh! Sobrang lubak ng part na yun. Bo. Ayos to ha. Hindi pa ako nagbabawas ng PSI ha. Okay. Eto, dito ako bumalik. Tanda ko yun, dito ako umikot nun eh. Kasi sobrang lubak nung tinesting ko motor dito. Alam nyo na yun. Pero ito guys, tolerable. Actually, hindi tolerable. Parang smooth na siya. Ito na yung as smooth as you can get sa mga gantong scooter eh. Ikot na tayo. Oh, suwabe. Okay guys ha, good thing suspension ha. Walang biro to suspension wise. Ito na pinakamaganda suspension na nagawa ni Suzuki. Promise. Ganda ng pagkakagawa ng suspension. Ito, dito yun, tanda ko, dito yung inaalog yung bituka ko eh. Dito, naalog ako, pero slight lang eh. Normal lang. Grabe matuling pa ako, 82 na yan ha. Oh. Ayos men, suwabe. Suwabe suspension. Pasado men. I would rate suspension na ito 9.5 ha, 9.5. Ang lupit men. Ito, lubak ko. Wah! Na-surprise talaga ako doon sa suspension nito. Oh, comfort 9.5 out of 10. Medyo kaya may 0.5 ako nakulang kasi ito
medyo hindi siya Pinoy friendly yung comfort mode nung ano niya, yung apakan. Kasi meron siyang awkward position, para siyang may konting guhit na ganon. Ayan o, lulusot yung paa mo. Feeling mo parang malalaglag yung paa mo ng konti. Pero pag di ka naman maselan, walang problema. Okay, gets ko na. Kaya siguro may curve na ganon, para siya doon sa may mga takong. Diba? Naisip ko pa yon. Kasi diba minsan yung mga shoes ng mga nag-go office, may takong yan na konti. Ay, kaya pala. Kasi ito sa akin, flat to eh. Ang galing, kaya pala. Okay, bigla akong na-realize yun Okay, overall feels ng bike, magaan siya itakbo. Low to mid RPM, 1/4 throttle, mararamdaman mo na yung response. Feeling mo very very effortless lang yung makina. Sa top end, not too much, pero may tooling din to. Hindi ito magiging pinakamabagal, promise. May tooling to, hindi kayo papayaan ito. Stock pa to Marami pang room for improvement. And na-testing ko to na naka-center stand. Ang top speed niya 131. Naka-center stand lang yun 131. So it's up to you kung paano mo i-upgrade itong Bergman 1.5. Pero overall, dito lang ako sa motor na to parang na-satisfy na wala na ako i-upgrade. Wala kang babaguhin sa suspension, wala kang babaguhin sa panggilid. Kasi parang nakaset na yung panggilid na to Yun yung pakiramdam habang dinadrive. Parang na siya nakapanggilid kasi may response yung makina niya na, alam niyo yung uma-RPM agad sa mga nakapanggilid. Mabilis umakyat yung RPM niya Tanyo pag nilubugan ko di ba? Response agad siya. Hindi siya namamatayan ng RPM. Di ba yung iba pag hinagot mo parang bumubuelo. Eto hindi. Pag nilubugan mo, tuloy-tuloy RPM niya. Ibig sabihin, maganda calibration ng panggilid, maganda yung suspension, overall feels ng ride, maganda rin. Wala akong reklamo Wala talaga. Masyado talagang ginalingan ni Suzuki, pre. Sobrang lubak dito. Ayan sagupain natin yung lubak. Pare, magaling humandle sa lubak. Ito, sinasagupa ko yung mga lubak Bang, 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 bang. Magaling mag-handle ng lubak talaga to, pre. Alam niyo, pag na-try niyo, masasurprise kayo. Partida, medyo maliit pa yung gulong nito, tapos hindi pa to naka-all-terrain na gulong I mean, hindi pa to nakapang parang off-roading na gulong. Yung medyo rugged pa. Ganda ng absorption ng shock. Pati yung upuan, yung gulong, nagko-complement sila sa isa't isa. Kaya maganda ang overall feels talaga. Wala na akong pakialam, pre, kung hahaba. Wala na akong pakialam kung haba yung video natin. Basta malaman nyo yung details. Si paring editor na bahala dyan. Wala, swabe talaga Try nga natin mag 0 to 100. 0. Natin 100. Nakatunghay lang ako Okay. Nakita nyo naman siguro, mabilis siya from 0 to 60 mabilis siya. Pero yung 60 or 80 pataas, diyan mo na maramdaman yung configuration talaga ng valve system niya. O yung valve train natin na 2 valves. Tapos square engine pa, 2 valves. Medyo ubus na yung juice niya pagdating sa top end. Pero meron pa rin Don't get me wrong. Mas responsive lang talaga siya sa mga ahon-ahon. So highly recommended si Bergman kahit malaking tao ka, mabigat, lagi kang may karga, nasa uphill ka, hindi ka naman mahilig sa top speed. The best ang Bergman, pre. Effortless siya kahit mabigat yung angkas mo. Tsaka sa arangkada, ang lakas niya arangkada. Walang reklamo, pare, walang reklamo. And guys, about sa makina, sobrang pino ng makina nito. Hindi mo akalain na Suzuki yung dinadala mo. Kasi alam naman natin, kahit dati si Suzuki, pag nilubugan mo yan, medyo rinig mo yung makina. Pero ito, sobrang tahimik, sobrang tining din. Napakatining talaga. Walang vibration kahit sa puwit mo, kahit sa manibela. Wala kang mararamdamang vibration ng makina. Wala, maririnig mo lang, pero wala kang mararamdamang vibration ng makina. Galing talaga. Ang layo nito sa mga doon sa predecessor niya na Bergman. Ang layo ng nito, ang layo ng pakiramdam dito. Yung advancement ba? Ang layo ng talon. Kumbaga halimbawa from 10 tumalon ng tumalon ng 30, parang ganon. Ibang iba to. Technologies, features, overall performance, and overall comfort. Ang layo, pre, ang layo. Okay guys, tumigil ako dito sa Gedli. Tingnan nyo Ilang RPM na siya bago pa umabante. Almost
Wait lang. 3... Okay, 3.7. Almost 3,000 to 3,700 RPM bago siya umangat. Alright, so ngayon, gabi, kumusta? Yung ilaw niya, malawak yung sakop. Maybe kita nyo dyan sa screen nyo na malawak yung sakop niya. And maliwanag enough na siya. Yung high beam niya, syempre dito natin tetestingin yung sa may mga kasabay tayo para mas kita nyo yung buga. Kasi kapag sa madilim, makikita nyo lalo yan. Masyadong may emphasize. Baka mamaya ma-overestimate nyo. Ayan, katulad nyan. Ayan. High beam natin, boom. Ayun, yung high beam niya, boom. Kita nyo naman, di ba? Ginagamit ko yung passing light. Bang, bang, bang. Bang, bang. Ayan, yun yung high beam niya. More than enough. Ito siya. Pag medyo madilim, ito. Ayan yung high beam. Boom. Talagang pansilaw lang yung high beam. Kumbaga. Tusok na tusok Gitnang-gitna lang yung high beam. So, sa mga competitors niya o sa mga stock, nakatapat na ito, I think, maliwanag na to. Isa to sa pinakamaliwanag na headlight na nahawakan ko. Though, kaya pa tong i-upgrade. Kung kaya pang gawing, anong tawag doon? Parang projector lamp na yung gawin nila dito. Mas okay. Tsaka yung mas tuhog na tuhog ba? Kasi ito medyo may pagkakalat pa siya. Wala kang makikitang yung tawag doon, yung pinakang division niya. Cut off, parang ganun. Maganda naman yung cut off niya, pero iba pa rin yung talagang parang mga violet no? Sa presyo nito, I think, kaya namang i-push pa yon, diba? Maybe sa mga susunod na pagkakataon. Pero maliwanag na siya. So ngayon, may papakita lang ako sa inyo. Tigilan tayo dito. Ay, by the way, may Bergman. Men, mas pogi talaga to Bergman Street. Dito talaga ako. Anyway, ito pakita ko sa inyo guys Ito lang yung pinipindot ko, up, down, tsaka middle button. Long press, pag long press, press pag press. One press, long press natin yung okay. Long press ulit natin, then mapunta ka dito sa settings mode niya. Pag in-up and down mo yan, nandyan yung My Vehicle at saka yung settings. May dalawang choice. Pinutin mo yung My Vehicle, nandyan yung riding info. Pwede mong i-reset dito yung trip A tsaka trip B. Hindi mo siya ma-reset ng basta-basta lang na mabilisan. Dito mo talaga siya pupuntahan. So kung gusto mong i-reset, click mo lang yan and then one click and then reset. Ayan, ma-reset mo na. Down, reset din natin. Click lang ulit. Pag ibabak mo siya, long press mo lang. Long press yung back. Check natin yung vehicle status. Eto, dito mo makikita. Ang tagal ko tong hinanap-hanap, guys. And even sa manual niya, hindi siya basta-basta makikita. Dun sa catalog na nabasa ko, hindi ko siya masyado nakita. So, ito, ayan. Dito mo makikita yung front tire pressure niya, 27.2 PSI. Rear tire, 31.6 PSI. Goods na goods pa yan. Battery voltage, software version, etc. Dito mo siya makikita. Okay, back na natin yan. Sinare ko lang sa inyo kasi baka mamaya malito kayo And by the way guys, yung TPS monitoring system natin hindi natin makikita basta dyan sa display. Kahit mag-dynamic kayo or what. Well, pakita ko din sa inyo yung dynamic. Okay, mag-dynamic tayo. Ayan. Dynamic na yan Ayan, dynamic. Hindi mo siya makikita. Makikita mo lang yung notification ng TPMS dyan kapag low tire pressure, may puncture, o kaya dahan-dahang nauubos yung tire pressure mo, makikita mo yun dyan, magno-notif yan. Pag low pressure, magno-notif din yan. And pag high pressure, magno-notif din yan. Makikita mo yun dyan. Pakita ko sa inyo Ayun, yun. Ay, wala pala dyan. Nasaan na ba yun? Isa pa. ABS, traction control. Ito yata, parang ito, TC. Ay, hindi, traction control yan Basta somewhere dyan, may magno-notif dyan. May iilaw dyan na parang notice na, oy, may mali sa tire pressure mo. So, yun yung kagandahan na may TPMS. Anyway, yun medyo mahirap yun, guys. Medyo mahirap siyang hanapin kung hindi mo talaga sasaliksikin. Pero, sana natulungan kayo ng video. Anyway, biyahe na ulit tayo. Di ko rin to na-mention kanina, pero yung ground clearance niya parang nasa 135mm yata yung ground clearance natin. Enough naman na siya, though medyo may kababaan siya pero enough na siya. Kung ikukumpara mo lang dun sa mga matataas na ground clearance katulad niya mga ADV, mas matataas ang ground clearance niyan. So mas biased talaga tong motor na to sa city driving. Sarap talaga ng response nito. Worth mentioning, mayat maya talaga yung response ng makina niya. Sarap ng hagod nung low RPM umiiri siya. Gumaganon siya Tinatapon yung puwet ko yung puwet, tinatapon yung katawan ko Naiiwan din naman kahit papaano Lalo na pag nilubugan mo. Ganda. Dito may madilim akong alam na lugar dito Tignan natin siya kapag madilim. Grabe suspension ito. Kahit pambardagulan pwede. Try nga. Diretso nga natin tong hams. Men, ang ganda talaga. Walang lagutok. Di na lagutok yung shock niyan. Dito tumutukod. Hams yun Ito, may mga lubak din dito. Bang, bardagulin natin. Daga.
Wala, maganda talaga yung absorption. Worth mentioning din, maya't maya. Anyway, ito siya kapag madilim. Ayan. Ayan, yung high beam niya hindi masyadong pansin eh, pero may turok lang siya ng isa eh. Kumbaga parang pangsilaw lang talaga siya. Ano? Pero malaki potential nito sa market sa Pilipinas. Ang ganda na ito. Gandang motor na ito. Nilabas niya ni Suzuki. Grabe. Aggressive talaga ng response. Liwanag eh oh. Yun oh, dilim oh. Ayan, ganun siya. Liwanag oh, kita mo, lawak ng sakop oh. Nice. Alam nyo guys, yung mga ibang cons nito might be sooner pa lalabas. Only time will tell kung yung reliability ng makina nito ay tatagal, as well as mga suspension, mga ganyan, and so many more. Only time will tell. Pero so far, since galing naman kay Suzuki to, men, tiwala tayo dyan. Tagal-tagal na ni Suzuki sa larangan eh. Reliable na rin to. So only time will tell. And comment down kung meron ako yung Bergman 1.5 and may napansin kayo na hindi nyo gusto. Pero so far para sa akin, konting-konti lang talaga ang kulang dito. Yun lang, yung ano lang, yung grab bar lang. For me mas gusto ko yung clean na grab bar lang eh. Kahit hindi na siya top box ready, okay lang. Grabe talaga response Pag nakadrive kayo ng Bergman 1.5, tandaan nyo, sinabi ko sa inyo to na grabe yung response niya sa ano. Alam nyo, engine braking kayo, tapos bobombahin nyo ng bang, bang, bang. Ay talaga namang, umiigsa yung puwit eh. Ayan very torquey pare, tsaka responsive sa low end. Perfect for city driving. Okay, anyways, balik na tayo sa umaga. Alright, pagkatapos nating matesting yung Bergman 1.5, may pag-uusapan tayo. Ito na yung pinaka-importanting part ng video kung saan dito nyo talaga matitimbang kung para sa inyo ba yung Bergman 1.5. Pros and cons, isang mabilisan. Ito yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Bergman 1.5 na hindi ko na nanamberan. Number 1 is the technology. Sobrang daming advanced features na nilagay dito sa motor na to. Hindi ko na isa-isahin kasi haba na naman yung video. Number 1, technology. Pero ninamberan ko pa rin, no? Talo ko sa ito eh! Pangalawa, looks. Kung fanboy ka ni Suzuki and pinaka-aasam-asam mo na maglabas si Suzuki ng scooter na katulad nito, talaga namang men, sobra-sobra pa yung forma na to. Sobrang elegante niya and tatapat siya sa mga pinaka-top brands natin na kilalang kilala nyo na. Kahit kanino mo to itabi, hindi to papaiwan. Another thing, safety feature. Napakarami. ABS, traction control, meron pa siyang TPMS. Idagdag na lang natin yun. Another thing, TFT panel. Yung dashboard niya mismo, men, sobrang ganda. And lastly, yung performance niya. Stability and performance para sa akin. Hindi man siya pang top end o pang top speed. Hindi siya pang ganon guys But the best thing about this scooter, very very responsive siya sa konting apply mo lang ng throttle. Mararamdaman mo yung feeling nung motor mo na parang effortless. More on low end siya, low to mid, not too much siya high para sa akin. Kasi we need to accept the fact na 2 valves lang to and 2 valves is more than enough para sa akin. Dito sa Bergman 1.5 more than enough na. Hindi siya kulang. Once na malaman mo kung ano ba talaga yung purpose na itong motor na to, maiintindihan mo kung bakit 2 valves lang siya. And para sa akin, 2 valves is hindi kulang. More than enough na yung 2 valves para dito. Ngayon, kung performance bias ka naman, gusto mo yung top-end power, maybe maghanap ka ng 4 valves na hindi ganito yung design. Kasi magko-contradict siya kung ganito yung design, elegante, slow riding ka, tapos ang makina mo halimbawa parang makina ng Raider 150, yung ganito. Imaginein mo na lang yun. So again, the purpose of this bike is more on city driving, chill ride, pogi looking, saktong-saktong takbo lang. Dagdag ko na nga rin pala yung comfort kasi ang ganda ng suspension nito, men. Iyabang mo pa yung suspension sa likod kasi meron siyang subtank. Sa cons, kanina ko pa pinag-iisipan yung cons, sa totoo lang guys. Kahit yung nagbibideo sa akin, alam yan. Ang hirap niya hanapan ng cons. Kasi kung marunong kang umintindi ng purpose ng mismong scooter o ng mismong bike, hindi ka kukulangin kahit 2 valves, bulky yung design, relaxed position, may kalakihan, may kabigatan, hindi mo siya ma-turn as cons Pero para sa akin, sige, hanap ako ng isa. Lapit ka dito. Ito na lang, para sa akin yung cons. Para sa akin sana magkaroon ng choice yung tao na pumili between top box ready or hindi. Kasi meron din namang gumagamit ng mga motor na hindi nila nilalagyan ng top box. Specifically ako, ayaw kong lagyan ng top box yung motor ko. Sa akin lang yun maybe yung iba din ganun. Comment down kung sa tingin nyo mas gusto nyo yung ganito na top box ready or hindi. Ito lang talaga yung nakikita kong cons dito guys. Kasi sa technology wala na ako hinahanap. Performance wala din ako hinahanap. Kasi naiintindihan ko kung ano yung purpose ng bike. Comfort wala rin. Sa looks wala din. Laking pasalamat pa nga natin kay Suzuki kasi binigyan niya tayo ng ganitong kagandang scooter pare. Ang tagal nyo nang hinahanap to. Binigay na sa inyo
nyo yung mga hinahanap nyo. Maybe, yung iba ay aaray pagdating sa presyo. Ito din siguro yung cons para sa iba. 165k yung presyo na itong motor na to. Para sa akin, this is sulit enough. Saktong-sakto lang. Pero kung mas mabababaan pa natin ng konti, siguro nasa range ng mga 150. Kayo sa tingin nyo, comment down kung sa tingin nyo yung 150k para dito sa motor na to dun yung masasabi na sobrang sulit na at bibili na kayo ng Bergman 1.5. Pero 165k itself para sa akin, pwede na yung presyo na yan kasi siksik naman niya sa features at binawi naman niya sa kung ano talaga yung nilalaman ng motor. Ito yung pinoproblema ng iba dito nung una kong nilabas yung video. Sabi nila yung panel daw papasokin ng tubig. Galika. Since etong design nito wala nga namang butas. Surprisingly walang butas. Pero hindi kasi napansin ng iba yan na meron siyang uka dun sa gilid. Ngayon, tingnan natin kung titigilan ba talaga siya ng tubig. Kasi sabi nila, titigilan daw ng tubig. Nature Spring, baka naman. Buhusan natin yan, pare. Hindi naman Nasaan yung tubig? Meron kasi siyang guwang dyan, guys, sa ilalim. So, nakadesign talaga yan na wala siyang butas na titingnan mo. Mas clean looking, di ba? Kasi walang butas. Pero, meron siyang space para dun pumasok yung tubig. Gets? Buhusan natin. Nasaan yung tubig? Wala na. Saan nagpunta yun? Yun pala naman. Meron naman palang lagusan ng tubig doon, pare. So, nothing to worry about. Alright guys, there you have it. Inumin ko na muna to. Alright, isang mabilisang review lang. Kung nagustuhan nyo yung video, feel free to like and subscribe para makapaggawa pa tayo ng mga videos katulad nito. So there you have it. Sa tingin nyo, mapapabili na ba kayo ng Bergman 1.5? Comment kayo dyan sa baba. Kita kayo sa susunod na video.